Okay, dumako na po tayo dito kay Toby Chanko, ang pinakabida sa telenovela. Palakpakan naman natin si Toby. Napakagaling ni Toby Chanko. Siya palagi ang gusto niyang bida. Sabi niya, sinigawan sila. Ha? Sa harap ko. Diba? Si Saldi ko. Tsaka si Romualdez, sinigawan sila sa harap ko. Nagulat nga ako eh. Ba't nandun ako eh? Ibig sabihin, important ako. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Nagulat daw siya eh. Ba't nandun siya eh? Ibig sabihin, important. Hindi ko nga alam ba't nandun ako. Siguro, I'm important. Bida-bida eh. No, bida-bida eh. Mahilig siyang patulad ni nagmamagalong na kailangan sila ang bida para sila ang maingay para hindi makita yung kabulukan nila. Ang galing din ng estilo eh, no? Ang galing. Magklase rin estilo na ito eh. Ano natin to? Nabotas 4 billion flood control projects with nothing to show for it. Alam ba ni Chanko? Almost 4 billion pesos po ang flood controls were poured in Nabotas from 2023 to 2025 with nothing to show for it. Bahang-baa pa din sa Nabotas kahit konting ulan lang. Sabi ni attorney, may attorney ka na, may Jesus ka pa. Falsis. Aray ko. Diba? Ang galing eh, no? Ang galing. Umaatin pa siya sa Senate. Siya pa rin ang bida with Marpiluca. Peluca de Anit Pulgoso Mocoloco. Diba? Addictus Rex. Shoutout ha. Oh, malapit na. Addictus Rex. Schedule mo na ako ha. Ilang araw na lang ha. Unahin mo yung Bengador ha. Bengador, schedule mo kami ha. Malapit na. Schedule mo Bengador tas dito ha. Schedule mo na. Umating pa sa Senado yan. Talagang alam niya lahat. Si Saldi ko, si Romualdez, si Saldi ko. Siya, wala. Malinis. Jesucristo. Diba? So wala siyang kasalanan. Hindi niya nakikita na yung 4 billion sa niya dinala. Magaling si Chanko. Tapos ngayon, ang palabas niya naman ngayon, sinabi ko na yan eh. Narinig ko yan. Sisigawan sila ng Pangulo sa harap ko. Ganyan si Chanko. Harap-harapan, men. Ganito kami ng presidente. Grabe, no? Matindi. Ito, pakinggan natin. I want to ask you very quickly. We have a few minutes left, no? So, just to change topic, the Supreme Court decision essentially calling the impeachment emanating from the House unconstitutional, null and void ab initio. What are your thoughts? Did the Supreme Court overstep? Ay nako, Karen, I don't want to, I would want to avoid comment. Pero alam mo ako, purist ako, di ba? Purist ako eh. Purist ako. Purist eh, no? Purist pala to eh. Purist eh. Malinis pala eh. Kaya naman pala eh, purist eh. Sir Toby, purist ka pala eh. Very, very clean. Akin is, of course, karapatan ng House of Representatives at lahat ng tutol doon sa desisyon na mag-file ng motion for reconsideration. But in the end, I would like to request everyone, kung ano man yung desisyon ng Supreme Court, igalang natin. Wala tayong choice eh. Wala tayong choice. Kasi may kanya-kanya tayong interpretasyon ng batas, di ba? Okay, ganito interpretasyon ng House, ganito interpretasyon ng Senate. Kung hindi natin susundin Supreme Court, sino magsasabing sinong tama? Tapos pag hindi na natin sinunod yung wala na, magkakagulo. Ibig sabihin, di ba, ang Supreme Court ang nagdidesisyon ng lahat final arbiter. Pag hindi na natin sinunod yung Supreme Court, tanggalin na natin yung kulungan, kasi wala na eh. Ibig sabihin, pag may nahatulan, sabihin niya, hindi totoo, ayaw kami sumunod eh. Kung yung mga mamabatas ayaw sumunod, bakit ako susunod? Wala na ng kulungan, wala ng pulis, wala na. Grabe, no? Grabe nakababang level ng mga congressman natin ngayon, no?
Kakaawa, Samantalang tayo mga ordinaryong mga tao, alam natin na ang impeachment, sole power, Senado. Walang kwenta yung Supreme Court doon. Totoo yan. Kahit ibas nyo na ako. Imagine nyo, ang Supreme Court designated yan sa Senado. Ay, ang impeachment designated sa Senado. Hindi pa pwedeng makikialam yung Supreme Court. Guide lang siya doon. Kaya nga pwede silang ma-impeach. Hindi nila pwedeng banggain yung impeachment. Dahil yung impeachment, pwede silang kainin. Yun ang hindi naiintindihan ng iba eh. Yun ang respeto Supreme Court. Respeto nyo kasi nga, dinidilaan nyo yung kilikili ni Sarah. Dinidilaan nyo eh. Hindi mo pwedeng sabihin na Supreme Court na tuturuan nila yung impeachment court. Hindi. Dahil pwede silang managot doon sa impeachment court. Dahil impeachable officer sila. Hindi nila pwedeng kulayan ang impeachment court. Hindi nila pwedeng manduan ang impeachment court dahil yung impeachment court pwede silang ipatanggal nun. Hindi nila pwedeng i-overpower yun. Pakabobo, no? Pabobo ng pabobo, no? Pabobo ng pabobo mga congressman natin eh. Lalo na yung senador. Diba? Mas tanga ka, mas talagang mas tanga ka, mas talagang accurate ka sa Senado eh. Diba? Ay, simple and basic answer eh. Diba? Kahit maglabas yung Supreme Court ng desisyon against impeachment court, wala pa rin bisa yun. Kung ayaw pakinggan ng impeachment court yon, wala siyang magagawa. Dahil iba yun eh. Ibang level yon impeachment court. Yun ang hindi maintindihan ng iba eh. Hindi ko naman sinasabing paniwalaan nyo ako. In my own opinion po to, sa sarili kong opinion. Kasi kung papakinggan ng impeachment court, ang Supreme Court, madudungisan niya yung impeachment court. Na pwede niyang madungisan na maging pabor sa Supreme Court. Yung Supreme Court, impeachable officer yung mga yan. Impeachable yung mga justices. Hindi pwedeng makinig sa'yo ang impeachment court. Remember that. Dahil nasa batas yan, sole power. Ang bobo. Diba? Kasi kung magiging sunod-sunuran ng impeachment court, nagkaroon pa tayo ng impeachment court. Diba? Ba't nagkaroon pa tayo ng impeachment court kung magiging sunod-sunuran lang sa Supreme Court? Kaya nga iniwalay siya eh. Kaya siya iniwalay ng konstitusyon para kakaiba siya. Primera klase, parang alak. Kakaiba siyang alak. Primera klase. Na anything na mga highest official, pwede niyang sibakin. Siya lang ang may kapangyarihan nung. At yun lang ang mandato niya. Yung impeachment court na yun lang ang mandato niya. Hindi katulad ng Supreme Court, pwede sa lahat. Sa ordinary citizen, sa mga big businessman, pwede lahat ang Supreme Court. Sa mga corporate case, pwede lahat ang Supreme Court. Pero, sa pagpapatanggal ng malalaking official, hindi hawak yan ng Supreme Court. Hawak yan ng impeachment court. Ganon sila kakaiba. Kaya nga, hiniwalay yun eh. Pwe! Of course, that's the extreme scenario. Yeah. No? Pero ayaw naman, I'm just showing an extreme scenario kung bakit natin kailangan igalang yung Korte Suprema. Whether we agree, we disagree. Kasi paano kung naging favorable naman yung kung sinabi nilang constitutional, ibig sabihin, papayag ka, ano sabihin ng kabila? Huwag natin sundin. Hindi naman, ang tanong ko, nainis ako, what Chay is a eh. better option kung hindi natin sundin? What is a better option? Oh. Tsaka hindi naman mawawala yung pinaka-importante, hindi mawawala yung accountability. Sinasabi, i-file nyo na lang sa, I'm not defending. Yeah, Sinasabi ko, assuming. Assuming. Kunyari ka pa, magkaalyado kasi kayo ni Cheese. Why? Wag kami. Tiyan ko, ngayon pa lang nare-realize namin ang lahat. Na sabihin they sustain their decision,
hindi naman mawawala yung accountability kasi i-file mo lang sa February 6, madidelay lang. Di ba? Of course, I respect everyone's decision on this matter, but purist ako dyan eh. Kasi Purist, nga, no? Di ba? Hirap. I mean, Purist pala to eh. Purist? Dapat kung purist ka, walang bahasan na botas. Tama, mali. Diba? Ganyan yung ibang kakamping kay purist. O, ano nangyari? Kaka-purist nila, binoto lang nila si Kiko, binoto lang nila si Bam. O, nakapasok ang mga Duterte Black. Purist yan. Patayin mo si BBM. No joke. Di ba? Purist eh. Yun mga purist. Dapat, kagaya nyo yung ibang kakamping. Purist eh. Binoto lang si Kiko tsaka si Bam. O, yun. Iiyak-iyak kayo ngayon. Nandiyan yung mga Duterte Black. Yung isa nagtatago. Purist, di ba? Magagaling kayo eh. Para kay si Toby Tiago, purist. Pero yung nabotas, pure. Pure water. Nainggit nga ako eh. Alam mo, minsan gusto ko lang lumipat naman na botas eh. Sir Toby. Alam mo bakit? Ang dami niyong water. Share naman kayo dito sa Prime Water. Ha? Gusto namin yan sa pure water. Ha? Nainggit ako dyan, Sir Toby. Kasi sa nabotas, purist kayo, edi pure water. Eh dito, Prime Water, wala eh. Mga kakamping, magalit na kayo sa akin. Alam ko yung ibang kakamping, malawak yung utak. Ha? Ang dami nagagalit sa akin kakamping sa comment section. Magalit na kayo mga kakamping. Ha? Purist kayo, di ba? O, ano nangyari? Ano? Kahit kailan, kakampihan ko Sentry. O, 2-0 na. Kayo, may napatunayan yung ibang kakamping dyan. Si Sentry, 2-0. Nakulong si Digong. O, nakatulang kahapon. 2-0. Ay, ibang kakamping dyan, anong ginawa? Puro ngal-ngal. Puro ngal-ngal. Binabasyo pa si Sentry. Ang tanong, anong nagawa mo para sa bansa mo? Ngumalngal. Aray ko. Diba? Si Sentry, ano nagawa? Putek, 2-0 na. Di pa nakaka-score si Digong. Diba? Doon lang tayo sa totoo, may katunayan. O, dito na tayo. Cheese Senate allies behind 142 billion insertions. Ito po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kahapon. Diba? Tingnan nyo. Etong si Cheese Escudero, ng tahimik, ombudsman, ICI. Isunod nyo na si Cheese. Ha? Ito, 142 billion. Siya ang sangkot dito. In-insert niya. Wala pa tayo dito sa impeachment na ginago niya. Wala pa po tayo sa impeachment na ginago niya. Sa insertion pa lang, salbay na si Cheese. Lalong-lalo na sa impeachment. Ito pa. Layers of secrecy. Senate 142. Bycam insertion. Raise more question than answer. Ayan po, si Cheese pa rin yan. Oo. Anong ginagawa ni Cheese ngayon? Binobola niya si BBM. Anong sabi ni Cheese? Saludo po ako sa butas-butas kong mukha. Ay, mali. Mali. Sabi niya kay Vince Dizon, saludo po ako sa administrasyong ito sapagkat pinananagot nila ang mga totoong may sala. Kasi gusto niya eh. Gusto niya dahil si Romualdez kakasuhan at siya hindi pa siya kinakasuhan. Ombudsman, ICI, please.
Turuan nyo ng leksyon si Cheese. Isa sa mga mastermind yan. Hindi pwede yung nagpapakit-pakit yan sa Senado at binubola niya ang Pangulo. Saludo sa administrasyon po ng Pangulo. Ha? Kaya, nung napanood nyo ba yon? Yung video, pagkatapos ng sona ng presidente, hindi niya kinamayan yung mga grupo ni Cheese? No? Pansin nyo yon? Sino nakapanood doon? Taas ko yung kot. Sino nakapanood doon? Taas ko yung kot dyan, oh. Di ba? Hindi, pinansin si First Lady lang nakipagkamay. Ano sabi ni BBM sa isip-isip niya? Yayariin ko na kayo. Mga hayop kayo. Iyari. Diba? Nakapila daw si Jinggoy, si Cheese, si Joel Islord. Hindi kita mayan ni Pangulo. Sabi niya, you're so very dirty. Iwi. Oh. Diba? Ito po pakinggan po natin ito. Ito po, maganda po tong column ni Pareng Jill Review. Kung mga hindi pa po nagsisubscribe dito kay Pareng Jill, kaibigan po natin to si Pareng Jill, mag-subscribe na kayo. Si Saldico at si Cheese Escudero ang big fish. Sila ang nasa bycam at sila ang klarong nabanggit ni Bernardo. Diba? Tama. Sa daming nakitang red flags sa mga hearings at ulat ng media, parang sport na para kay Cheese Escudero ang pag-ikot sa mga issue. Gamit ang pulidong pananalita pero kulang sa konkreto at komprehensibong ebidensya ng paglilinis ng pangalan. Di ba ganyan si Cheese? Piling malinis. Si Keso ay walang ya. Kaya ang sabi niya ay Si Keso ang kurakot. Kaya ang sabi niya ay Diba? Lagi pa rin gumanon yan eh. Lagi gumanon yan. Tignan nyo Papakita ko lang sa inyo para mag-gets nyo yung kinakanta ko. Tignan nyo Cheese Escudero. Cheese. Ayan. Ayan. Ganun nyo. Tignan nyo. Mahilig sa atong hype na to. Now, at this juncture, Mr. President, with the permission of the body, and with the permission of the chairman, of course, also, may I, Umpisa pa lang ulit. Ay, sa inyo, umpisa pa lang now, at this juncture, Mr. President, with the permission of the body, and with the permission... Kaya, hindi talaga naggatas to eh. Hindi ginatas to ng tatay at nanay niya. Talaga nagsimula to, ito pa. of the chairman, of course, also. May I, Naintindihan nyo na? Naintindihan nyo na? Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Sabi sa inyo eh. Ayan lang sasagot ni Cheese. Peste ka! Alam mo, Cheese, sabi ko nga sa'yo, meron ka mang heart, pero wala kang puso. Wala kang puso, hayop ka! Tandaan mo yan, Cheese. Sa mga ginagawa mo sa amin. May paano-ano ka pa sa amin noon. May paano-ano ka pa na... Ano sabi niya? Hindi...
yung mga ayaw kay Sara, wala akong magagawa. Talaga naman pong sabi niya ganun, no? Talaga naman pong hindi pa dapat talaga ma-impeach si Sara. Anak ka ng po. Yeah? Saka ba, Cheese, ano ba yun mo? Hindi ka ba nagbona? Ha? Talaga? Sapay. Ask 3 questions directly to the secretary, because I believe One. only he can answer, given that only he has personal knowledge about the questions I will be Two. asking. Again, with the permission of the good chairman and Three. with the permission of the body. 1 minute suspension, Mr. President. Lo, may naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Tama? Cheese, alam mo, dapat ka managot sa taong bayan. Ang dahil mong atraso. Kung may atraso si Joel Islord, si Jinggoy, si Mark Villar, si Bongo, isa ka sa mga pinakamalaking may kaso dito. Unang-una yung impeachment, winalangya mo kami. Ha? Winalangya mo kami. Sabi mo, i-atras natin ang impeachment. Depende ang forthwith. Kung saan babagayin yung word na yung forthwith. Diba? Tapos nung nagsisession na yung impeachment, ang sabi mo, maaaring hindi na tumawid. Tapos ngayon, 142 billion. Pinamudmud mo sa lahat sa mga senador, lalo na sa mga re-electionist. Diba? Kaya malaki ang atraso mo dito. Bukod pa doon! Ano sabi ni Fernando? Ang laki ng kinuha mo. Diba? Sabi ni Bernardo, kumubra-kubra ka ng napakalaki. Bukod pa doon! Kala mo tapos na kami? Ano ba, Cheese? Kala mo tapos na kami? Ang daming atraso na ito eh. Kaya ito talaga, ewan ko ba't nakakalusot pa to eh. Hindi ko alam ba't nakakalusot ka pa, Cheese. Nakakaharap ka pa sa media. Nakakaharap ka pa sa Senado. Ang tindi mo eh. Nakakalimutan ko. Diba? Ang tindi na ito eh. Yung insertion niyo. Ito pa, kala mo nakalimutan namin. Tropa mo si si Comelec. Tropa mo pa. Comelec chairman? Ayan po sinasabi natin dito. Kapag kahit gabinete ng Pangulo, wala tayong pinapalampas. Dahil nananaig, namumutawi sa atin. Ang alin? Diba? Kailangan po nananaig at namumutawi. Kahit kabinete ng Pangulo, namumutawi ang diba? Kaya naabsuelto. Kasi nga, magkaano sila ni Comelec chairman? Kaya absuelto yan eh. Ngayon lang natin nalaman na si Cheese at si Comelec chairman ay daming atraso, di ba? Daming atraso. Tapos nakakaharap ka pa sa media.
Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo
kusang kainin